What is up mga kaigala? Nagbabalik na naman tayo sa isa naman panibagong video at itong video ay tungkol na naman sa Igala Craft Season 1. Ngayon pala nandito tayo sa Igala Craft dahil gagawa tayo ng automatic sugarcane farm. At tara, simulan na natin. So as you can see guys, naka-prepare na ako off cam at ito lang naman yung mga gamit na kailangan natin para magawa yung farm. Siguro enough na to at nandito sa chest yung iba. Tsaka kunan na natin para masimulan na natin yung build. At tsaka yun na. So guys, pupuntahan na natin yung ang lugar na kung saan natin i-build yung sugarcane farm natin at dito natin ilalagay. Tsaka kailangan ko itong i-terraform dahil kailangan ko ng flat area para madami yung space. Tsaka time lapse. Tara. So as you can see guys, tapos na ako mag-terraform. Tsaka simulan ko na yung build. Ngayon na, tara. So as you can see guys, tapos na tayo mag-terraform ng mga dirt para magawa natin yung farm natin para marami tayong space. So tara, gawin na natin guys. So start tayo dito sa paggawa ng mali. Dapat pa okay. So dapat dito siya nakaharap. So kailangan natin ng 10 tawag doon? Sa 10 nalagay tayo ng 10 dyan, cobblestone. Then pagkatapos lagyan natin ng rail sa taas. So lalagyan natin ng rail. Yan, lagyan natin. So yan. Pagkatapos lagyan natin ng cobblestone dyan sa gilid para yung rail hindi siya lalabas, hindi siya malalaglag. Hindi siya malalaglag. Tsaka lagyan din natin sa kabilang side para hindi din malaglag. Yan. So next ay gawa tayo ng powered rail para yung minecart natin ay hindi magi-stop. Yan, sasirain muna natin dito. Lagyan natin ng powered rail. Tsaka sa kabilang side. Ay, nakalimutan ko. Kailangan pala natin ng redstone torch para mapailaw natin yan. Mapagana natin yung powered rail. Tsaka nandito lang yun sa chest. Naka-ready na ako. Lagay na natin yun dun. Tsaka dito natin ilalagay sa ilalim para malinis siya tignan at hindi siya basta pangit tignan, ganon. At lagyan din natin sa kabilang side. Yan, so siguro babalik na lang ako pag may kaunti na tayong progress. So far, ito na yung progress na nagawa ko. At hindi pa siya fully tapos talaga kasi may mga kulang pa. Kailangan ko pa ng glass at wala pa akong sand. Kailangan ko pa kumuha at ilutuin pa. Tsaka tara, kunin na natin yung sand at lutuin na natin. So yun, kukuha tayo ng sand. Dito tayo kukuha dahil malapit lang at tsaka kaunti lang naman yung kailangan natin. At siguro fast forward na lang natin para mas mabilis. Yun,
Tapos na tayo magmina ng mga sand. Kailangan na lang natin islutuin natin to. So siguro 2 furnace yung gagamitin natin para mas mabilis yung pagluto. Saka yun, babalikan ko na lang kayo guys. See ya. So yun, mukhang tapos na ata maluto. Hindi ko naman kailangan ng mas marami. Unti lang naman yung mga kailangan ko. Tsaka nandito na sa inventory ko, nakagawa na ako ng sand. Siguro enough na to. Tsaka tara, gawin na natin to. Baka magabihan pa tayo. So first is lalagyan natin ng cobblestone tong mga gilid ng dirt para hindi siya magmukhang pangit. Tsaka mas maganda siya tignan at malinis. At lalagyan na natin ng wall. Tsaka yung glass yung gagamitin natin para makita natin yung sugar cane na nag-work. At kailangan tong wall na to para hindi lalabas yung mga sugar cane pag na-push sila ng piston. At yun, kinapos pa ako sa glass. Tsaka check natin yung furnace kasi nagluluto tayo dito ng mga sand. At tsaka kuha na natin tong 10. Siguro enough na to para magawa natin. Yan, lagay natin dyan. Yan. Tapos dyan. At yun, nakulangan pa tayo ng 2. Babalik na ulit tayo dun para kumuha ulit ng 2 glass. 2 lang naman yung kailangan natin eh. Anti lang naman yan. Lagay natin dyan at dyan. Siguro matutulog muna ako kasi gabi na. Baka masabugan pa tayo ng creeper at ayoko nang madisturbo tayo sa mga zombie. Tulog muna tayo. Yan, umaga na. Good morning. So, lalagyan na natin ng redstone dun sa likod kasi hindi ko pa siya nalagyan. Yun lang naman ata yung kulang, tsaka yung sugarcane mismo at tsaka yung takip sa taas. At dito natin siya ilalagay sa likod. Lalagyan na natin ng block dito sa piston para malagyan natin ng redstone sa taas. Tsaka lagyan na natin ng redstone. Yan. So, mag-work na to. Pero kailangan ko pa ng sugar cane. Kaya, kukuha tayo ng sugar cane dun sa manual farm ko. Sugar cane. Sirain muna natin to. Kasi ang pangit tignan. Tsaka yun, kuha na tayo ng sugar cane dito. At ililipat na natin to. Pero, ikikip ko pa rin to para dalawa yung mag-process ng sugarcane natin para marami tayong sugarcane. At tsaka, ba't nagtataka kayo kung naggagawa ba tayo ng sugarcane farm? Dahil, gumagawa ako ng sugarcane farm dahil kailangan natin to sa late game, which is end. Pag napatay na natin yung dragon, kailangan natin ng rocket syempre para makalipad tayo ng elytra. Syempre, saka gagawa din tayo ng shop neto para may kaunti tayong mga diamonds. Syempre, business mindset tayo eh. Yan, so nalagyan na natin ng mga sugarcane. So ang kailangan na lang ay takip dito sa taas para malinis sa tignan at hindi siya mapasukan ng kahit anong mga zombie at hindi mag-spawn. Tsaka slabs yung ginagamitan ko para walang mag-spawn ng mga mobs. Lalo na yung mga creeper, zombie, tsaka mga spider, ganon, or skeleton. So yun, punta tayo dito sa taas at lagyan natin ng takip. Yan, lagyan natin ng mga bawat sulok para
wala talaga mag-spawn at pumasok. Yan. So yun, tapos na ang pagtatakip natin ng slabs. At saka itong farm natin is mag-work na to siya. So, automatic na siya mag-work. Sa mga gusto pa lang gumawa ng farm na to, meron naman mga tutorials din sa YouTube. Search nyo lang sugarcane farm. Sirain muna natin to. Nasira pa nga yung pickaxe ko. So yun, tapos na. At siguro off cam gagawan ko to ng i-designan ko to para mas gumanda pa. At yun lang muna para sa araw na to, guys. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to smash that like button and subscribe na. At saka sa mga gustong sumali sa SMPS, join lang kayo sa Discord server. Nandyan sa link and comment. Bye bye!